Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, huling bahagi ng Suratul Layl, Sababun Nuzuli wa Fadlu Abi Bakar. Ang dahilan ng pagkakababa nito, pagkakapahayag dito, ang kainaman ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sa mga nahuling mga aya nga dito, mula verse 17 hanggang 21, yung natitira na mga aya ay puro tungkol kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pero actually, yung mga iba pang aya na nauna rito, kumbaga, lahat ng mabubuting katangian na nababanggit doon, katangian din yun ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, at yung kabaligtaran ng katangian din ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya masasabi natin na ang kubuan ng Suratul Layl ay yun din tungkol sa kainaman ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, specifically itong nahuhuli o pinakahuli na mga aya. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Marami sa mga mufassirun, sinasabi nila na ang mga nahuling mga aya ng Suratu Al-Layl ay tungkol kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hatta inna ba'dahum hakal ijma' min al-mufassirin ala dalik. Hanggang sa may mga tao na nga na nagsasabi na may tuturing na itong ijma' ng mga mufassir ang tinutukoy sa Suratul Layl ay si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wala syakka annahu dakhilun fiha wa awla al-ummah bi umumiha fa inna lafdaha al-umum. Na fa in lafadaha al-umum. So nga walang duda na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang nangunguna sa umma na ito. Kaya syempre anumang katangian ang natukoy doon sa Suratul Layl, si Abu Bakar Siddiq din ang kauna-unahan na mailalarawan sa mga katangian na ito, alhamdulillah. Wa huwa qawluhu ta'ala, wa sayujannabuhal atqa. Na yung parusa sa impyerno, ilalayo dito ang atqa. Grammatically dito, wa sayujannabuhal atqa, di ba yung unang aya na una rito, fa andartukum naran taladda, la yaslaha illa al-ashka, binababalaan ko kayo laban sa apoy na naglalagablab at ipapasok dito yung pinaka masama. At karugtong sinabi, wa sayujannabuhal atqa, actually yung dito majhul yung fi'il. Ibig sabihin, hindi si Abu Bakar ang lalayo, bagkus siya ay inilalayo. Siya mismo yung inilalayo mula doon sa apoy. Wasayujannabuhal atqa, at atqa rito, ito yung superlative ng taqi. Taqi, ibig sabihin may takot kay Allah, at atqa, superlative, pinakamay takot kay Allah, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, siyang nagbibigay ng kanyang yaman na nagpapadalisay, na napagtibay din na katangian ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. At hindi niya ito ginagawa upang maningil ng utang na loob sa sinuman. Katulad ng napagtibay nga natin sa mga nauna nating pagtalakay, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa naunang bahagi ng Islam, pinagbibili niya yung mga alipin na mga nagmuslim at pinalaya niya. Kasama si Bilal bin Rabah, na hindi naman niya pinakinabangan ng kahit na ano. Walakinnahu muqaddamul ummati wa sabiquhum fi jami'i hadihil awsaf wa sairil awsafil hamida. Kasi nga si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siya nga ang nangunguna sa lahat ng mabubuting mga katangian na tinukoy dito at sa iba pang mga hindi natutukoy dito. Fa inhu kana siddiqan taqiyan kariman jawadan badlalan li amwalihi fi ta'ati maulahu wa nusrati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siya raw ay
Siddiq, makatotohanan o nagpapatotoo. Taqi, may takot kay Allah. Karim, mapagbigay o marangal. At Jawad, mabuti o mabait. At siya nga ay gumastos ng kanyang yaman sa pagsunod sa kanyang Panginoon at para sa pagpapatagumpay at pagtulong sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fakam min darahim wa dananir badalaha ibtigaa wajha rabbihil karim. So magkano ba ang halaga ng pera na ginastos ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na siya ay naghahangad ng kaluguran ng kanyang Panginoon na mapagbigay, ng kanyang Panginoon na marangal. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu namatay na pulubi. So yun na lang, ilagay na lang natin yun doon sa konteksto nung kung ano ba ang ibinigay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Na hindi siya katulad ng mayayaman sa panahon natin ngayon. Kumbaga, maraming mayayaman ngayon pero hindi sila kasing mapagbigay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Marami sa mayayaman ngayon, magsadaka man, basura. Basura na lang nung yaman nila yung kanilang ipamimigay, yung hindi nila kailangan. Pero sa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sukdulang ibigay niya yung 100% ng kanyang kayamanan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Ghazwatut Tabuk para maihanda yung mga sundalo ng mga Muslim sa jihad. Kabuuan ng kanyang yaman. Walam yakun li ahadin minan nasi indahu minatun yahtaju ila an yukafi'uhu biha. So walang sino man sa mga tao na kanyang tinulungan ang meron siyang pangangailangan sa kanila na tulungan siya sa hinaharap. Basta tumulong siya. Yun na, wala na siyang hinahangad pa na anuman sa kanila. Walakin kana fadluhu wa ihsanuhu ala sadati wa ru'asai min sa'iril kabail. Walihada qala lahu Urwa bin Mas'ud wa huwa sayyidu Thaqif yawma sulhul Hudaybiyah, amma wallah laula yadun laka indi lam ajzik biha li ajbatik. So sa kabila nung ganun nga si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na tumutulong siya sa mga mahirap na hindi siya naghahangad ng anumang gantimpala o kapalit mula sa kanila, magiliw din siya kahit sa iba pang mga mayayaman o mga makapangyarihan. So si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kumbaga sa pangkalahatan, siya ay naging mabuti sa lahat ng mga tao. Kahit kuffar, pinakitunguhan niya ng mabuti. At nabanggit nga rito, doon sa panahon ng Sulhul Hudaybiyah, di ba yung Hudaybiyah nangyari ito sa ika-6 na taon o ika-7 taon doon sa Madina. At hindi pa Muslim dito si Urwa bin Mas'ud, ang pinuno ng Thaqif. At sinabi sa kanya ni Urwa bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kasi nag-Muslim si Urwa bin Mas'ud kalaunan pagkatapos ng Fathu Makkah. So sinabi ni Urwa bin Mas'ud, sumpa kay Allah kung hindi ako nagkautang sa iyo, na hindi ko pa nababayaran sa iyo, ay tumugon ako sa iyo. Ibig sabihin, kilala ni Urwa bin Mas'ud si Abu Bakr radhiyallahu anhu na hindi naniningil ng utang na loob. Ang gustong sabihin ni Urwa bin Mas'ud na kumbaga baka mamasamain ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Siyempre, kuffar pa siya, hindi pa siya Muslim eh. Ang inisip niya, mamasamain ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kung halimbawa magmumuslim siya. Kasi baka isipin ni Abu Bakr na nagmuslim si Urwa bin Mas'ud radhiyallahu anhu dahil meron siyang utang kay Abu Bakr Siddiq. Pero nga, hindi nga naniningil ng utang si Abu Bakr Siddiq. Saka tingnan ninyo, si Urwa bin Mas'ud sa Taif, ang karango niya, kumbaga, ang katulad niya ng rango, si Abu Sufyan at si Abu Jahal. Pero nagkautang pa siya kay Abu Bakr. Ibig sabihin, ganun kadakila si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu para ang pinuno ng Taif ay magkakaroon ng utang sa kanya. Ganun ka honorable, kumbaga, si Abu Bakr Siddiq para utangan ng mayaman din.
Kasi mga mayaman, di rin man yung mangutang basta-basta kung kani-kanino. May mili din yan ng uutangan nila. At hindi rin malaki, o kumbaga, hindi rin maliit yung inuutang nila sa sino mang kanilang utangan o sa sino mang kanilang inutangan. Pero nga, ang naging tugon dito ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sinabi niya, wakana Siddiq, kad aglada lahu fil maqala, fa in kana hada haluhu ma'asadatil Arab wa ru'asa'il kabail, fa kayfa biman adahum. Sinabi dito ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na siya raw ay nagalit ng sinabi ito ni Urwa bin Mas'ud. So parang ang nangyari parang ayaw niya na mababanggit kahit kailan yung kanyang kabutihan. Ayaw niya na mababanggit ni naman kahit kailan ng kanyang kabutihan. At yun nga, na kung ganito si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa mga pinuno, kahit ng mga kalaban nila, ang kumbaga hindi mananampalataya. So paano pa kaya doon sa kabaligtaran ng mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya? Siyempre, magiging mas mabuti si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa mga mananampalataya. So nga, wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, hindi siya tumutulong upang maningil ng utang na loob kanino man, illa btigaa wajhi rabbihil a'la. Ginagawa niya ito upang maghangad lamang ng kaluguran ng kanyang Panginoon ng kataas-taasan, wala sawfa yarda, at siya nga dahil dito ay malulugod. So sinabi ni na Imam al-Bukhari, o iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi da'athu khazanatul jannati ya Abdullah hada khairun. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sino man daw ang magtustos sa landas ni Allah sa pamagitan ng dalawang masasakyan, ibig sabihin dalawang kamelyo na masasakyan para sa jihad. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatawagin daw siya ng mga bantay sa paraiso, tatawagin siya, o Abdullah, ito ang pinaka mainam, o ito ay mainam para sa iyo, ang pumasok sa paraiso. So, ibig sabihin, paraiso ang gantimpala, inshallah, ng pagtutustos sa landas ni Allah. Pero nagtanong si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sabi niya, ya Rasulullah, maalaman yuda'a min daruratin fahal yuda'a minha kulluha ahadun. Sabi niya, o sugo ni Allah, yung tao na tinawag na wala siyang pangangailangan, kumbaga, o sugo ni Allah, yung tao na kumbaga tatawagin doon sa pinto ng paraiso, kumbaga malulugod na siya. Wala na siyang ibang pangangailangan. Wala na siyang ibang hahangarin pa, insyaallah. Pero nalalaman natin na mayroon pang ibang mga pinto sa paraiso. Sa parang sinasabi dito, ibig sabihin dito, yung tawagin ka sa isang pinto lang, sapat na. Ang tanong niya ngayon, meron kayang tao na tatawagin sa lahat ng pinto ng paraiso? Kasi di ba merong pang baburayan para sa mga nag-aayuno? Merong babul jihad sa paraiso? Meron bang tao na tatawagin sa lahat ng pinto nito? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna minhum." Oo, at ako'y naghahangad na ikaw ay maging kabilang sa kanila. Alhamdulillah. So ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa tinanong ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na siya nga ang nangunguna sa ummah na ito sa lahat ng kabutihan. Nangunguna siya, ibig sabihin, siya na ang pinakamainam na tao at wala ng tao na mas mainam kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu liban na lamang sa propeta. Liban na lamang sa propeta. So siya ang pinakamainam na tao na hindi propeta. Alhamdulillah.
So ngayon, dahil natapos natin yung Suratul Layl, so naisip ko, isingit natin inshallah, yung maikling talambuhay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So meron nga libro yung na-translate ko. Na-translate ko pa to sa Saudi. Kasi nag-print nito yung bookstore na nandun lang malapit sa Islamic Center namin. So meron silang mga libro na ganito, mga booklet lang, tapos mura pa nga nun eh. Yung iba pa pinamimigay lang nila. So isa doon yung talambuhay ng Khulafa o Rashidin. So matatalaki natin ngayon, sisingit natin yung talambuhay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So sinasabi, فَإِنَّ نَعْلَ مَوْئِدٍ مَعَ رَجُلٍ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ بَعْدَ نَبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى خَيْرٍ مِّنْهُ. So dito daw matatalakay natin ang buhay ng isang tao na hindi sumikat ang araw o lumubog ito sa sinumang tao, liban na lamang na siya ay pinakamainam sa mga ito. At ang tanging mas mainam lamang sa kanya ay ang mga sugo at mga propeta. So ganito ilarawan sa umma na ito o kilalanin si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Rajulun wuzina imanuhu bi imanil ummati kulluha farajaha imanuhu. Siya raw yung tao na ang timbang ng kanyang pananampalataya ay mas matimbang kaysa sa pananampalataya ng lahat-lahat ng tao sa umma na ito. Intindihan nyo? Pag pinagsama-sama yung iman ng lahat ng mga tao at si Abu Bakr mag-isa sa kabila ng timbangan, mas mabigat pa rin ang iman ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya sinong tao? Kaya dito pa lang sa yung mga tao na kumbaga nag-entertain ng unang usapin sa pagdududa na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang marapat na unang khalifa, dito pa lang sablay na sila eh. Kasi kung ang mga sahaba nagkakaisa na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang pinakamainam sa kanila, so paanong meron pang ibang tao na magkakaroon ng iba pang pananaw? Liban na lang na naghahangad siya ng fitna, hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi, o kafir talaga siya. Hindi siya naniniwala sa anumang pinaniniwalaan, anumang pinaninindigan sa relihiyon na ito. So biruin nyo, ang iman ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ay mas matimbang kaysa sa iman ng lahat ng nasa umma na ito. Merong hadith, may dalil ito. Pero ito yung introduction dito, binabanggit lang natin, pero may sisingit natin kalaunan inshallah, yung mga dalil dito sa summary na ito na ibinigay. Gayun din, isa sa kanyang mga katangian na pinaka nakikilala siya rito, rajulun anfaqa malahu kulluhu fi sabilillahi faqila lahu madha tarakta li ahlika wa iyalak. So siya raw yung tao na nagtustos ng lahat ng kanyang yaman sa landas ni Allah. At nang tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong iniwan mo para sa iyong pamilya at para sa iyong mga anak? So sabi niya, faqala alwathiqu bi rabbih. Sinabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na may lubos na pagtitiwala sa kanyang Panginoon, taraktu lahumullahu wa rasuluh, iniwan ko sa kanila, para sa kanila, si Allah at ang kanyang sugo. Ibig niya sabihin, wala siyang iniwan na anumang ipapamana sa kanyang pamilya, pero iniiwan naman niya sa kanila si Allah. Kumbaga, pinagkakatiwala niya ang kanyang pamilya kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre, linawin na rin natin, hindi ito dalil na pwedeng ang tatay ay mamamatay na wala siyang ipapamana sa kanyang mga anak. Kasi meron pang isang hadith, di ba yung khutbah ko kahapon, yung pagtustos sa pamilya? Kinapos lang ako ng oras eh. Meron pang isang hadith, isisingit ko sana, kaso mapapahaba na masyado yung khutbah ko. Merong hadith, so Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, so tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pwede ba daw siyang mag-iwan ng kanyang yaman? Sa Islam niya na iiwan 100%? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi.
Kalahati. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi. 1/3. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige. Pero masyadong malaki yung 1/3. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mainam na mag-iwan ka ng ipapamana sa iyong pamilya kaysa naman mamamalimos sila. Mas mainam na mag-iwan ka ng may papamana sa iyong pamilya kaysa naman sa mamamalimos sila. So, yung hadith na ito, kumbaga, ay naglilinaw sa kalagayan na ito na hindi ito nangangahulugan. Itong hadith na ito, hindi ito nangangahulugan na pwedeng yung tatay ayaw niyang magpamana sa kanyang anak. So, dapat magpapamana pa rin siya kahit papaano. So, dito, hindi naman niya hindi naman totally iniiwan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yung kanyang pamilya na walang pamana. Actually, di ba? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaano-ano ba ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manugang. O di, ibig sabihin, hindi masisiro yung kanyang pamilya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito natin ito inuunawa. Kasi mga terorista, ito iniisip nila palagi. Iiwan nila lahat. Iwan nila lahat, bahala na yung pamilya niya, bahala yung asawa niya, bahala na yung anak nila. Hindi ganun. So titiyakin pa rin ng sino mang tutungo sa jihad na magiging mabuti ang kanyang pamilya paglisan niya. Kaya nga 'di ba sa Du'aus Safar, wa antal khalifatu alal ahal, ikaw Allah ang khalifa, ang mamamahala sa aking pamilya na iniwan ko sa aking paglalakbay. So ganun yung yung tamang pag-unawa dito. So ito ngayong hadith pala, yung nga, iniulat ito ni Sa'ad bin Abi Waqqas kasi nagkasakit siya. Nung nagkasakit siya, sa Makkah ito nangyari. So, sinabi, Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauduni wa ana maridun bi Makkah. May sakit daw si Sa'ad bin Abi Waqqas at dinalaw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang sila ay nasa Makkah pa. Fakultu li malin ausi bi mali kullihi. So sabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas, meron akong yaman, gusto kong iwan ito sa Islam, lahat-lahat. Ibig sabihin, wala siya titira sa pamilya niya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la. Kultu fasyatru. Yung shatar na tinutukoy dito, di ba, yung shatar, ibig sabihin bahagi, pero sa konteksto dito, kalahati. So sabi pa rin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la. Kultu fathuluth, kung 1/3. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, athuluth. Sige, 1/3. Pero maya-maya nagbago yung isip ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wathuluthu kathir. Masyadong marami yung 1/3. Antada'a warathaka agniya'a khairum min an tada'ahum alatan. Ang mag-iwan ka ng pamana sa iyong mga anak at iwan mo sila na mayayaman, ay mas mainam kaysa iwan mo sila na pulubi. Kaysa sa iwan mo sila na pulubi. Yatakaffafunan nasa fi aydihim, na sila ay umaasa lamang sa kung ano ang ibibigay sa kanila ng mga tao. Yung ngay, namamalimos sila. Wa mahma anfaqta fahuwa laka sadaka. Dahil anumang itutustos mo para sa iyong pamilya, lalong-lalo na, ito nga ay magagantimpalaan bilang sadaka, hatta lakamata tarfa'uha fi fayyi imra'atik. Kahit yung butil ng pagkain na isusubo mo sa bibig ng iyong asawa, ito ay meron pa ring gantimpala ng sadaka. At mas malaki nga, kasi nga ito ay nafaka, ito ay obligado. Wala Allahu yarfa'uk. Yung nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawa ay pagalingin ka ni Allah, yantafi'u bika nasun wa yudarru bika akharun. Gumaling ka nawa, pagalingin ka nawa ni Allah, nang sa gayon ay dulutin ni Allah na makinabang ang mga tao sa pamamagitan mo at mapinsala ang mga tao sa pamamagitan mo. Mapinsala ang iba pa sa pamamagitan mo. So itinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre, pakinabang sa pamamagitan ng pananampalataya, ng da'wah, at syempre mapinsala yung iba pa, ibig sabihin mapinsala yung karapat-dapat na mapinsala, katulad ng mga kalaban nila sa jihad. So yun yung tinutukoy dito. So nilinaw natin itong
hadith na ito. Kasi ano to hindi lang sa mga terorista, pati mga tablig. Ginagawa nila itong dalil o alis sila, hindi sila magtatrabaho. Kasi inaasan na nila kay Allah daw yung pamilya nila, yung asawa niya, inaasan niya na kay Allah, pati ang anak niya. Kaya nangyari, yung asawa niya, andun, nag-abroad. Nagkatulong. Kasi siya ayaw niya magtrabaho Courage siya ng courage. Hindi ganito ang kahulugan ng ginawa na ito ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So ibinigay niya lahat, pero alam niya kasi na nasa maganda ng kalagayan ng kanyang pamilya, inshallah hindi sila papabayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang masama, iiwan mo yung lahat, tapos walang katiyakan kung ano yung magiging kalagayan ng iyong pamilya. Sa sumunod, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yun na yung pinaka nakikilala ng pangalan sa kanya, Abu Bakar Siddiq. Na sa sobrang pagiging popular ng pangalan niya na yun, halos wala nang nakakaalam ng tunay na pangalan niya. Wala nang nakakaalam ang tunay na pangalan niya. Tanungin mo yung mga Arabo, kung anong pangalan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yung tunay niyang pangalan, marami sa kanila hindi nila alam. Na nga, ismuhu Abdullah bin Uthman bin Amir. Ang pangalan daw niya ay Abdullah, ang tatay niya ay si Uthman, pangalan ng tatay niya Uthman, at ang pangalan ng lolo niya ay Amir. So, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, common na pangalan ng Abdullah. Common ng pangalan ng Abdullah. At siya ay Qurashi, Taymi al-Ab wal-Um. Sila ay kabilang sa Quraysh at yung angkan nila ay yung Banu Taym. Maliit lang na angkan nito. Hindi katulad ng Makhzum na marami sila, sina Abu Jahal, marami sila magkakamag-anak. Pero si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, parang wala nga siyang kapatid Wala akong naalala na Marami na akong nabasang libro tungkol sa kanya, pero pati lecture, wala akong naalala na may nabanggit na may kapatid siya. So maliit lang yung angkan nila. So baka ganun sila talaga. Pagka magkaanak yung pamilya nila, paisa-isa lang. Parang mga Hapon. Yung mga Hapon ganun paisa-isa lang yung mga anak nila Ito si Nobita. Walang kapatid yun. Kilala niyo si Nobita? Si Doraemon. Walang kapatid yun. Parang ganun yung yung Banu Taym. Maliit lang sila na angkan. Kana kariman syaja'an thabitan da ra'yi sadidin fil mawaqif al-idam. So siya raw ay mapagbigay, matapang, at matatag ang kanyang mga pananaw sa mga panahon ng kagipitan. Samahan saburan, siya daw ay mapagpaumanhin at matiisin. Kawiyul azimah, siya ay naninindigan. Fakihan aliman bil ansabi wal akhbar. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siya ay maalam sa mga ansab at akhbar. Kilala niya iba't ibang mga angkan. As in, kilala niya. Ganun siya kahusay. Kumbaga, ito yung isa sa mga talino ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya nga naging mainam na siya ay naging parang kumbaga ministro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, nakinabang ng husto sa kaalaman ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tungkol sa iba't ibang mga tribo, iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga angkan. Kilala sila lahat ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Para siyang walking encyclopedia, kumbaga. Pati mga akhbar, kumbaga, kasaysayan, maalam siya sa history. History ng mga iba't ibang mga iba't ibang mga angkan, alam din ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya, masasabi natin nga, sa panahon ng da'wah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kaalaman ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yung naging kumbaga indispensable, kumbaga naging kapakipakinabang talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi marami sa mga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na yung pag-aasawa niya. Hindi maraming napangasawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, special lang yung sa kanya. 11. Pero lahat ng mga napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring napangasawa niya sila sa payo rin ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kasi sa pamagitan ng pakikipag-asawa niya doon sa iba't ibang mga lahi at iba't ibang mga angkan, kumbaga napagtibay yung pagkakamag-anakan nila. Kahit nga si di ba? Si Huyay, yung Hudyo,
doon sa Quraidah, na pangasawa pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung anak nitong babae, si Safiya. Si Safiya bint Huyay. Pero syempre, nag-Muslim naman yun si Safiya. So, yun yung isa sa mga kumbaga talent ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Syempre, nakikilala siya bilang syadid at-tawakkul ala Allah wa thiqatu biwa'dihi. So nakikilala siya sa kanyang pananalig kay Allah at sa kanyang pagtupad sa kanyang mga pinangako. Kapag meron siya pinangako, tinutupad niya. Waraan mutabaidan anisyubuhat. Siya ay mapagpakumbaba at kumbaga nagpapakabanal. Yung totoong pagkabanal, hindi yung arte lang. Yung banal, kunwari mabait sa pusa, hindi ganun. Yung totoong pagpapakabuti. At ito yung pinapakita niya sa paglayo sa mga syubuhat, sa mga bagay-bagay na nakakapagduda. At sinasabi ng mga scholar, kahit si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa kanyang buhay, never siya na sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng Quraysh. Hindi rin siya nalasing. Hindi rin siya na-involve sa mga kalaswaan, katulad lamang din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yun nga, zahidan fid dunya, siya ay matipid sa mundong ito. Kahit mayaman siya, hindi siya galante sa kanyang sarili, kumbaga. Eh, siyempre, zahid, hindi ibig sabihin ng pagiging zahid ng tao na magiging siya, mukhang dugyot. Hindi yun ang ibig sabihin ng pagiging zahid. Yung dugyot ka, hindi ka naligo, parang ginagawa ng ibang mga sufi. Kasi merong hadith, Inna Allah yuhibbu abdan yura athara ni'matihi. Yura fihi athara ni'matihi. Tunay na si Allah ay nagmamahal na makita sa alipin niya ang bakas ng biyaya ni Allah. So dapat kapag nakakatanggap tayo ng biyaya mula kay Allah, ipakita rin natin ito, yung bakas nito. Bumili tayo ng maayos na damit, bumili tayo ng maayos na sapatos, maayos na gamit, at hindi kabanalan kahit kailan na yung tao ay magmumukhang pulubi. Okay? Mga Kristiyanong nag-imbento nun, naginaya ng mga sufi. Ragiban fima indallahi ilfan, muallifan, wa arda. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na ikilala siya na ang hinahangad lamang niya ay yaong mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay magiliw at kinagigiliwan at kinalulugdan ng lahat. Radiyallahu anhu wa arda. Sa tutuloy nito, inshallah, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.